Okay, good morning, class. So this presentation of ours is going to be part of our exam. Okay. Bali kung titignan niyo naman yung guide syllabus natin, actually nasa after na to ng well, ito pa lang, anong to, itong topic na to is inserted no before the descriptive statistics. So siguro yung gumawa ng ating syllabus follows the research pattern o yung research format kasi nauna muna yung validity. Pero logically, parang kailangan mag-present ka muna ng descriptives. I mean, in real life, no? Kailangan itest mo muna yung descriptives. Paano ka magkakaroon ng reliability? So, kailangan mag-survey ka muna bago ka magkaroon ng reliability. Okay? And then, dapat gumawa ka muna ng survey bago ka gumawa ng even yung sampling actually is part of that kasi magsasample ka muna. Pero no matter, basta i-gather nyo na lang to sa inyong mind. Kasi gano'n naman talaga. No? Sabi nga ni Immanuel Kant, all those data outside of your mind is, are logically constructed and changed by the a priori brain. Okay, so yun. So whether this is really before the descriptives or after the descriptives, well, depends. No? Depends on your way of understanding. Pero tandaan natin na banggit na natin ng mean, median, mode, normal curve, even, di ba? So we know all of that so that when we present this, medyo may idea tayo. Tama naman na ang sampling talaga. Pero hindi din, as I've seen in most of discussion sampling, talagang it doesn't tell you exactly what you do. No? So mamaya mapapakita ko sa inyo yung ginagamit ko. Software dyan, I will not be able to explain how the software works even. Anyway, hindi rin naman sasama sa exam yun. Software. Pero gusto kong i-download ninyo yun for your own use later on. It's a small software. Um, it's not paid. You can actually, acquire it. Tapos nag-update siya lagi. Okay. Open source, no? Yan. So, ginagamit yan usually. Hindi na yung Slovene, as I said, no? Although doon sa ating syllabus, yun pa rin yung ginagamit, no? Ah, sa mga face-to-face classes, I usually explain and show why Slovene's formula, it doesn't work. But suffice it to say, ang pinaka-simpleng uh, explanation dyan is that the function is discontinuous at 400. Even, I was like third year high school when I discovered that. So at 15, I was already asking the professor, the teacher in high school, why it doesn't go beyond 400. And it's discontinuous, and that's why he said it is even better to go for the quality of the sample rather than the quality of the sample. We will get to there, no? But yun yung pinaka-sufficient explanation about it. Okay? So, bakit ba tayo nag go into extremes of measuring quantity? Why do we even bother to take the top in our research? It talks about the representativeness of your sample, and since you cannot take everybody, meron ka magiging error in measurement because you're not measuring the whole population. O yan. So, tinan nyo, yan ang dahilan kung ba't inuna ko normal curve, inuna ko standard score, inuna ko descriptive, because if you talk about that, if you talk about this reliability and validity before that, then you will not be able to explain, parang hindi mo siya magigets. So, parang ang short, hindi mo ma-measure lahat eh.
'di ba? Like, I have students from China, okay? And they have like province ang pipiliin nila, like Shanghai or whatever. Eh sa kanila, pag sinayang province, parang country na sa atin eh. Di ba? Like, there are 30 million people, 40 million people. Imagine you going around and then doing survey. It will take you your whole lifetime to be able to do that. And before you even, go get to, to the fifth year, meron nang namatay, meron na naman nabuhay na bago, di ba? So, it will be endless. And that's why, at any one time, you call that cross-sectional part of the population, you get a sample, right? And yung sample na yun will not be representative 100%. Diba? Kaya iba sabihin, may error yan eh. Natural may error. Wala naman talagang statistic na may error. Meron yung plus minus. And then don't believe kung ano yung sinasabi nila na ang error nito 1%. Actually, uh, it's one way to look at it from the perspective of quantity. Okay? Pero yung quality, how do you get to that, no? So, yun yung dahilan kung ba't tayo pumupunta dito. So, merong mga errors in measurement and the two things that are very important in the errors of measurement would be reliability and validity. So, yung reliability, nabanggit na natin yan, yung pinresent ko yung Cronbach Alpha, di ba? Sa movie, nakita nyo na yan kung paano ginagawa, no? Scale measurement, whatever. And then, reliability. And then, kailangan makaabot ka sa score na 0.7, di ba? Huwag naman masyadong mataas kasi pag masyadong mataas, that means either dinaya nyo lang yung yung sample, yung scores, di ba? O kaya naman ay binaboy lang ng mga sinesurvey nyo, no? Halimbawa, lahat in-score niya ng 4. O, di wala kang, ang reliability mo 100% kasi consistent, right? Pero, ang tanong, valid ba yun? So, di ba, yung measure talaga ng reliability and validity, talagang magkapareho mong ginagawa. Okay? So, reliability, ang tanong doon is that pag mineasure mo ba to two times, will you get the same value? So, halimbawa, katulad nun, ni-random mo lang yung numbers, di ba? Pwede niyong gawin yon. Pero kayang-kayang mahuli ng statistician yan eh. Kung ang statistician ay magaling, alam niya deep inside na inano nyo lang yung sample. Pinagsusulatan nyo lang siya ng number. Ay, walang sulat. Pinagsasagutan mo. Tapos test sa Cronbach. Kaya nga, ang ibang statistician guys, hindi tinuturo yung Cronbach Alpha. Ako lang ata ang buod tanging statistician na nagtuturo niyan. Kasi ang mga estudyante ko, ayokong ako yung, I don't want you to bug me and ask me for, Prof, ganito, ganyan, Doc, to, pwede bang i-rely, alam nyo ba, yung reliability testing na yan, guys, ang ibang statistician, sumisingil ng 5,000 dyan para lang sa reliability na yan. Oo, ganyan ang bayad niya sa ibang school. Magte-test ka niyan, tapos titingnan mo kung consistent saan ang mali, anong dapat i-drop na number. O samantalang, di ba, pinakita ko sa inyo, within seconds, kaya niyong gawin yun. Di ba? O, palakpakan naman dyan. Hindi. Paano palakpakan nila? Ang point ko lang is that, dapat alam nyo kasi yun, no? Lalo na kayo, ang psych people talaga, you have a lot of testing to do. And it pays na marunong kayo niyan. Dahil pag hindi, imagine, punta kayo ng punta sa statistics center. No? Samantalang, kayang-kaya nyo naman siyang gawin. So yun, napaka-powerful ng Cronbach Alpha and kailangan ma-realize nyo na paano gamitin yun. No? In fact, syempre, hindi naman ito yung tamang tamang way of doing it. Some people are even altering the results. Since marunong sila sa Cronbach Alpha, kaya nilang palapasin na mataas na probability and not so high. Okay, so yan. Plenty smart, eh? Yan. Number two is validity. So, yung tanong sa validity is, yung measure nyo ba, or yung data, is it really measuring what it is supposed to measure? Okay? So, yung nandito is, does your measure really measure what it is supposed to measure? Puro measure. Parang, yung data nyo, yung inyong numbers, no? Yung supposed to be na mine-measure niya, lalo sa psychology, napaka-importante nito. Oo.
Kasi sa amin sa business, napakadali lang yan eh. Like, if you are measuring sales, look at the financial statements, and then look at sales. That's it. Parang, I don't know why there's a lot of fuss about it. The business people will say. Sabi ko, alam nyo, kaya pinapakita yung validity, hindi yan talaga para sa akin. Pero sa mga psych major, for example, lalo na psychometric, yan, yung mga tests, talagang you will go at length to present validity. Okay, importante yan. Tingnan nyo yung tatlong ano dito, no? Tatlong picture. Napakagandang ah, presentation niya ng validity and reliability. Yung unreliable, invalid, yung tinan mo na unang-una hindi niya nata-target yung kanyang gitna ng target, no? Tapos yung mga sagot, kalat-kalat pa. So, hindi siya reliable, hindi rin siya valid, no? Actually, ang tama dito is not reliable, not valid. Pero you know how the Americans would do it, they would just put the prefix and that's it, no? And galing to sa ano galing to sa mismong presentation ng libro. Di ba? So, kaya talagang yun ang sinusunod natin. Next is reliable pero invalid or reliable pero not valid. So, reliable siya kasi consistent nandun sa may left side. Pero parang iba yung tina-target niya. Nandun siya sa may left side Wala yung siya dun sa may pinaka-target. And then, yung nasa gitna talaga, yan ang dapat, no? Reliable, saka valid. Yan. So, ito yung gusto nating makita. Okay? So, mataas yung reliability o kaya naman, hindi naman sobrang taas, as I said, kundi kailangan acceptable and then valid. Okay, ano ba ang reliability? So, yun yung reliability is there's the two score and then the measurement error. So, a reliable measure will have a small amount of error, as I said, no? So, hindi yan talaga mawawala. In fact, we are accepting a certain amount of error. Hindi naman kailangan sobrang liit yan. Halimbawa sabihin, oh, the error is 0.3%. Parang medyo pagdududahan mo yung mga ganong claim, di ba? Pero like, about 3.5%, 3.8%, was that within acceptable ground? Like social science is 5%, right? So, parang mas magandang pakinggan yung klaseng no, na presentation. There are multiple kinds of reliability. Sa atin, ang tawag natin dito is kinds of reliability testing. Kasi the reliability is just one, right? It's not the kind of reliability, it's how we measure reliability, no? So parang these are the types of reliability tests. We have the test retest, ayan, ito talaga ginagawa to sa psychology because 'di ba, pag you want to measure I don't know, like for example, motivation, kaya naghahanap ako ng ibang example sa mind ko. Let's say you want to find out the grit or ano ba, self-efficacy. Yan. So, you will test. Meron kang no, standard test. And then you will administer it again. Okay, so yun, dalawang beses. Internal consistency naman, within the questions, may scale yan, yun yung sa Cronbach Alpha. Meron kang scale, tapos tinitingnan mo whether 1 correlates with everything, 2, 3, and 4, and 5. Tapos meron din naman na inter-rater. So, yan, encompassing na itong examples natin. Test retest, internal consistency, and then inter-rater. Inter-rater would be dalawa tatlong raters, di ba? Expert sana, pero yan, hindi ka na expert. And then you will have the same kind. Okay, paano yung test retest? Napakasimple lang. Test mo yung same participants more than once. Usually twice lang naman the same person. So, ang gagawin mo dyan is ikaw nag-test dito and then test mo na naman a second time. Okay? And then dapat consistent. Oo. Hindi naman yung tipong O A ka dito but B hindi ganoon, no? Hindi ganoon kasimple. Pero I think some psychometric test merong ganoon, no? May mga items na talagang I don't know how you call it kasi hindi naman ako psych major. Pero parang meron silang mga items na hindi naman talaga important. So, nandun lang siya like tummy,
item. Marami items kasi medyo marami yan. And then, meron dun na like, bawa, question 3 says, I love going out. And then question 71 says, I'm an introvert person. So pag tinignan mo yung reliability at hindi nagko-correlate yung mga answers ng 3 and number 71. So that means, teka, medyo hindi naman ata to, no, sineryoso ng mga participant. Or baka naman meron talaga siyang say multiple personality. Oops, nasabi ko. Parang gano'n, no? Parang hindi siya consistent. No? Medyo, siyempre, hindi naman tayo mag-judge dyan kasi psych major tayo. So, sasabihin na natin na, parang, so, it appears that what your test show is a lack of consistency in some items. Ngayon, ang mahirap dun pag tinanong niya, eh. No? Hindi ko alam, yung sa practice ninyo, I think you should ask your uh, your mentors what to do with that, no? Pero sa atin, nalaman natin pag meron. Okay, so yung reliable, no? Sa halimbawa, A plus, no? Ang unreliable, meron kang A plus, tapos F ka doon sa kabila, no? Parang medyo pagdududahan mo either yung A plus o yung F, no? Pag kilala mo yung estudyante, o kung ito ay test ha, kung ito yung estudyante, sabihin mo, ano nangyayari sa'yo? Bakit bagsak ka dun sa susunod? Nalito ka ba? Diba, sabihin niya. Eh, kasi may problema ako. Yeah. Kasi pansin ko mataas ka dun sa una-una, parang ganun. No? So, you will more or less empathize. Hindi yung nangopya ka lang Ayun, nakita mo tutunay mong score. F ka talaga. Eh, di malamang kumopya ka lang sa unang exam mo, A plus ka. Siyempre, hindi ganun yung ating ano dyan. No? Okay, so yun yung test retest. Okay, internal consistency, reliability would be, by the way, yung test retest na ginagawa yun sa psychology, sa education. Sa reliability naman, ito yung mga multiple items testing the same construct. Karamihan across disciplines, ito yung ginagamit. Ronback Alpha, ganito yung kanyang ginagamit. Pati yung si McDonald's test, ito rin yan. No? Multiple items, test the same construct. The extent to which the scores on the items of a measure correlate with each other. Ayan. So, nagkakaroon ng inter-item correlation yun. Kaya makikita nyo kung pangit yun ang maganda sa Jam Movie. Papakita niya sa'yo, pag i-click mo yung number doon, ay yung isang box doon, it will show you exactly what will be the result of the reliability if you remove the item. So, yung pinaka nagpapataas ng todo doon, yun ang i-remove mo. Ibig sabihin, hindi siya kailangan. Kaya nga, yun guys, ang dahilan kung bakit ang ating item sa ating questionnaire, by the way, ito yung sinasabi ko sa mga business students. Kaya sinasabi ko na wag lang 5 lang ang items nyo o 3 lang, di ba? Kasi pag merong internal inconsistency doon, pag natanggal ka pa ng isa, ito na lang, maiwan 2 na lang, hindi na tama yun, no? 'Di ba? Kaya naging consistent kasi dalawa na lang yung items mo. So, usually talaga, magbibigay ka dyan ng at least four, no? Eh, minsan, wala nang naiiwan, no? Kaya magsimula kayo with 7, yun ang usual practice talaga, guys, no? Magsisimula ka with 7 and then let's see kung ano yung pinaka weakest link na pwede mong tanggalin. Eh, paano, Doc, kung lahat ay weakest link? Tapos ang iyong internal consistency ay 0.2. Oh, yan, papaano yun, guys? Yun yung sinasabi ko eh. Kaya nga po tayo ay pilot testing. Kasi imagine, I don't know if I told you already this in class, there was this seminary. At ito, hindi naman ito kinaya. Pinapresent niya pa nga ito dati when we were in Lasan. Sinabi niya yan si Dr. Alan B. Eh, talagang luminary yun sa psychology. You can look him up, no? Taas ng H index niyan. So, he is very, well-known. This one time that he said that he did a research for all the campuses of LaSalle, and there were during that time 18, pati yung mga schools nila. And he has a presentation at 2 in the afternoon when he tested the reliability, ang baba ng reliability. So, sabi ko, paano gagawin ko dito? Alam ka namang
ulitin mo pa yung buong paper. So sabi niya, I spent 2 hours of the 3 hours of my lecture just explaining why the reliability is low. Yan, ganyan ka-importante yan guys, reliability. In fact, some of my students sa business, pag nagagawa kami and then even some of the health related majors, no, na nag-present, survey, lalo mga nursing survey ang ginagawa nila, no. Eh, pag dumating dito sa reliability, siyempre, hindi naman nila alam pa paano gawin. Kaya nga pinapagawa ko na sa inyo eh, kasi para at least, kayo matetest nyo, na biruin mo yun, nakapila pa yan dati. There was a time na 50 yung grupong hawak ko na ako yung nagsastat sa buong nursing department namin. So, pila-pila yan, no? Mababait ang mga nursing, nasa labas lang. Sabi ko, pasok kayo dito sa loob. Ayaw nilang pumasok sa loob ng room ng student services eh. Ang laki ng room ko. So, dyan lang kayo yan. Iba, nasa floor lang. Ikaw, ano mo, pakita yung data. Isa-isahin yan. Talagang, alam mo yun, yung tipong pigil hininga yung ano nila, paglalabas yung reliability, pag nakita nila yung 0.7, 0.8, talo na yan, no? Nagtatatalo na yan sa labas kasi ibig sabihin, hindi nila uulitin. Kasi pag bumaba, like 0.4, oh my God, talagang, sige, dito ka muna sa kabilang side, gagawin natin ng paraan yan. Tingnan natin kung paano natin ma-fix yan. Di ba? Noong time na yun, wala pang Jamovi, SPSS pa. So talagang mano-mano kami nun. Lalagay sa Excel, balik na naman sa SPSS. Ganun. Yun po yung ginagawa namin. Kasi I don't wanna make them think na parang pwede mo siyang imagine, no? Para lang mataas ang reliability. Hindi tama yun, no? Kailangan talagang gawin nyo talaga siya. Okay? So yan po yung tinatawag no, internal consistency. You will correlate yung mga sagot nila for question 1 versus 2, 3. Hindi na yan dati. Sabi ng aking EVP, sa ganyan. Talagang minamanual nila. Sabi ko, Dok, paano niya yan? Sabi, yung yung correlation na doon niya makakuha ka lang ng 2 predictors Tuwan-tuwa ka na ngayon, you can fit in kahit hundreds pa of, yung ang dissertation ko hindi ka maniwala, 3,000 yung variables na nilagay ko, naglan ako ng test So, gumagawa ko ng model, di ba? Kayang-kaya ng software yun, pero, di ba, imagine mo to the extent of how they were doing it before the software. Kaya po, hindi tayo nag-ano nagtuturo ng manual. Kasi pag nag-manual, parang babalik tayo sa nakaraan, di ba? Para tayo nag-time travel sa 1960s or 50s. Samantalang may software na. So, hanapin na natin kung paano ginagawa. Yan yung sinasabi natin Cronbach Alpha. Meron pa sa test, sa psych evaluation, yung tinatawag natin na split half reliability. If you're like measuring the same thing, right? Tapos there are like 20 items. Minsan meron kang odd even, no? So yung odd, kukunin mo lahat ng score nila sa odd and then sa even, and then you will correlate the split half. Kaya split half siya. So kayang gawin yan sa SPSS even, and of course kahit sa movie na gagawin. Pero usually Cronbach Alpha will do, di ba? Hindi nyo na kailangan gawin yung split half. Kasi ang split half, kailangan madami kang items. Halimbawa, lilima yan. Paano mo si split half 3 versus 2, 2 versus 3? Hindi na ganun, no? Mas maganda pa rin yung Cronbach. Rater reliability, at least 2 rater, pero sana mas maganda, more than, no? At least 3, no? At least 2, but mas maganda 3, parang ganun. So, ito yung idea ng at the extent of at which the raters agree in their observation. So, kung titinan ninyo, merong isang field, I think, ng psychology na tine-check to, yung rating ng mga groups. Kalimutan ko na. Kayo, mas makikita ninyo to no, sa inyong studies. Ang perfect example dito would be yung mga rating sa Olympics, 'di ba? Yung Olympics pag performance like yun nga yung kila Yulo, 'di ba? Hindi naman kasi isa lang 'yan, no? Maraming expert 'yan nakapaikot. Tapos nagme-measure sila ng mga errors mo, 'di ba? And then they give the score. Bago nilalabas yung score, guys. Tinitingnan nila siyempre hindi na ina-explain sa public ang standard deviation niyan. Tinitingnan nila yung reliability kasi pag nakita nila medyo mataas yung difference,
minsan they would, more or less allow themselves to be inspected. Kasi siyempre may mga international yan eh. Anytime pwede kang tingnan ng mga coaches ng different nations. Ganyan lang yung score namin. So titignan niya mayroong isang for example na ang bababa mag-score tas lagi siyang consistently na the scores not that high o kaya doon ka lang sa'yo lang siya nagmamababang score, makikita nila yon. So yan ang dahilan kung bakit naging inter-rater reliability guys. Kahit pa yan, halimbawa no, sa mga rate sa mga group presentation, tapos tatlong panelist, merong panelist na talagang sobrang baba siya magbigay ng grade. Pero kung consistent naman siya sa lahat ng observations, edi okay na, di ba? Lalo na kung siya ang mag-grade sa lahat ng groups. Ang mahirap kung ganito, hindi naman pare-pareho kasi ang panelist, natapat ka sa isang mababang panelist, o, di ba? So meron akong ginagawa diyan, because ako ang teacher, ang ginagawa ko hindi ko lang basta kinukuha yung average, no? At tinitingnan ko diyan ay rather binabangga ko yan sa highest lowest, no? Nagiging ordinal, pino-force ko siya sa ordinal para hindi naman affected yung may mga groups na mababa yung score. Yan, di ba? Kasi lugi siya. No? Halimbawa, makikita mo naman yun eh, ang pinakamatataas na score, yung ang nag-grade, for example, wala si Dean. Kunwari, no? Sa atin, si Dean natin, kung paano. Isa lang. Sa amin, no? May Dean na talagang mababa siya magbigay. Sa ating kong school. Pag siya hindi kasama sa panel, tawa ng tuwan yung mga estudyante kasi yay, mataas ang grade namin. Dahil halimbawa, ako upo, ako mataas ang magbigay ng grade eh. Kaya nasa nasa akin usually yung mga top performers. Kaya hindi siya lugi din yung ibang pag diba? So dapat ina-average yun tapos tinitingnan yung standard deviation para malabas yung outlier. Isa pa, pag tatlong rater mo, usually the highest or the lowest, yung outlier, tinitingnan yun eh, tatanggalin yun. So may iwan yung nasa gitna. I think sa Olympics, meron silang ganyang way of judging. Kaya beyond, beyond repute, beyond question yan pag naglabas sila ng result. Ganon din sa Miss Universe, yung mga ganyan. Well, American Idol, mga ganyan. Yan eh, voting yan eh. Pero yung talagang um, merong judge, no? Meron kasing criteria yan eh. Pero minsan, what if iba-iba kayo ng tingin, no? So, sa isa, hindi yun -2. Sa'yo, -2. Iba naman, walang minus. Iba, plus pa. Di ba? May ganun. Okay? So, yan, consistent pa sila. So, dito, yan ang sinasabi ko, unang-una, kailangan expert yung nag-judge. Okay, sa validity, nga, marami daw kinds of validity, and these are the kinds of validity. We have the construct validity, yan, based on criterion. Meron ding internal validity sa external validity. We have predictive or concurrent criterion-oriented construct validity. Meron naman convergent o discriminant criterion-oriented construct validity. Ayan. Okay, sa construct validity, usually kailangan ng multiple studies, large body of evidence that support the claim that the measure really tests the construct. Mahirap itong palabasin. Usually, ito yung nagde-develop ka talaga ng mga groundwork theory to. No? Sa psychology, marami niyan. At bago kayo makarating sa pinaka, yun, in-explain ko nga, no? Yung ginawa ni Binay na IQ test, ang tagal bago naging ano yan, no? Naging standard test for IQ. So madami kasing studies ang kailangan mo gawin. Okay, face validity. So at the surface level, does it look as if the measure is testing the construct? Parang ganito, the guy seems smart. I mean, he got a high score on my IQ measure. Parang gano'n, no? So face validity, parang mukha na okay ito. Usually ito ginagawa ng mga estudyante, kaya nga medyo mababa ito eh. Unless, ang tinatanong niyo ay talagang expert. Kasi ang mga expert, like in the case of business, I would say siguro naman, ang mga PhD tulad ko, for example, would be an expert. Kasi matagal na namin nakikita. So isang tingin ko pa lang sa questionnaire, I don't really have to look on it, in a deeper level.
I know kung saan niya kinuha yan, 'di ba? Kaya nga ako pinagagawa ko diyan, maglagay kayo ng question ta's nando'n sa kanan kung ano yung source niyan. Kasi 'pag yan ay merong citation na maayos, 'pag tinik yan later on, eh, 'di malalaman mo talaga na meron siyang face validity, okey? So yun yung magandang klaseng pag-test, okey? Tapos minsan yang mga yan 'no, mga school nagpapa-test ng validity, 'di ba? Mga bata siyempre hindi naman yan para magbayad ng malaki. I mean ito, just to be honest, siyempre business ano ako, professor. 'Di ba anong bayad niyo sa validity, 'di ba mga like 500, minsan nga walang bayad diyan, eh, "Thank you prof," gano'n lang, eh. Pero alam niyo ba ang iba nagbabayad ng 'di ba pinakita ko naman sa inyo ang reliability binabayaran ng minsan 5,000 o sabihin natin pinakamababa 1,500. Kung tutuusin mas mataas dapat ibabayad niyo dito sa validity kung tutuusin, because you don't need an expert to check the reliability kasi it just takes a software. I even told you, I showed you, 'di ba? Even you can do it, 'di ba? Kaya nga sa ibang school pinagdadaan na yan lahat sa statistics center para hindi namamahalan ang estudyante, yan, Yung face validity naman, as I said, it takes years and, an expertise to be able to do this, no? So I think you should put more respect on the validity, validation rather than reliability kasi kaya niyong gawin yun. And yet, in most researches, ang validity ang pinaka most underpaid, underappreciated. Di ba? So, dapat po, tingnan natin. Okay, internal validity, the precision of the results. Eh, kaso, pag ginawa nyo naman to, parang tapos na, di ba? So, yeah. Minsan sabihin, pinavalidate po namin yan sa ano, so anong ginawa? Tiningnan na niya yung result. Di ba? Pwede naman, no? Maganda yan, yung results na tinitingnan ay pilot test. Pero pag final na, parang, paano kung sabihin niya, ala, hindi to valid. Ulitin nyo to. O, yan. O, paano yun? Paano kung wala kang explanation kung ba't ang baba ng ano 'no, ang baba ng score niya on some items. Sa kabila parang 'di ba, parang hindi siya consistent. Sasabihin niyang panelist, "Your result does not your results do not jive with internationally accepted results for, let's say, expectancy theory," or something like that. So, paanong gagawin niyo dun? Siyempre kayo mga estudyante sabihin niyo, ah Hindi ko po alam. Walang isasagot dun 'no, paano sasagutin niyo dun? Mabuti yung teacher ko dati sa statistics na eventually naging siyang doktor. Sabi niya, "I cannot start my research by doubting my own result." 'No, ginawa ko lahat naman ng parang gano'n 'no, in-explain niya. Yun kasi, education yung kanya, na research, eh. Tapos din-explain niya yung kanyang process. Katulad nung kay Doc Alan 'no, puwede niyang sabihin kasi na, well, sa totoong buhay talaga namang ginawa natin 'to, and it only shows you that sa 18 regions o sa 18 areas where LaSalle is there, iba-iba ang attitudes ng mga tao. Eh, ang kanya pa naman merong ano yun, yung type ng parenting, may gano'n, yung tipong laissez-faire, democratic, autocratic, yun may isa yun 'no. So, kita niyo naman, even yung mga input variables namin, iba-iba talaga yung results sa Luzon, sa may Central Luzon, sa may Southern Luzon, sa Bicol region, iba-iba, eh. So, yeah, so it gets accepted lalo na siya, is a luminary in psychology, right? So, yun po yung kagandahan. And it only shows you na talagang kailangan pag-aralan yung magiging result. Halimbawa, ito pa, no? Precision ng result, no? Did the change in the DV result from the changes in the IV or does it come from something else? So ito, nakikita natin to either baka merong kang hidden na moderator dyan, variable, hidden na mga extraneous variable that you have not tested. So all of those things will come into view pag inaral niyo to. Hindi yung kasimpleng sabihin niyo, oh, walang relationship. Yeah, may relationship, hi. Oh, di ba? Usually gano'n lang ang sinasabi ng mga estudyante pero hindi mo nakikita na napakadami pang hindi mo na-test diyan in between. Baka mamaya, kulang 'no? Kaya nga po, napakaimportante, napaka may N, kasi nasa Napakaimportante ng
ng analysis mo using statistics. Kasi pag hindi mo yan ma-present ng maayos, parang, ang nangyari, it's like a waste of time doing all of that. Tapos sa dulo ay hindi naman pala valid yung maging result. Okay, ito naman yung mga threats to internal validity, the precision of the results. Siyempre, affected yan by history. An event happens during the experiment, di ba? Even sa science, nakikita to, no? May nangyari habang, yun nga yung sinasabi ko na example dati, ewan ko kung napakinggan nyo yun, no? Makikita mo kasi na merong change na nangyari because like the third trial, may problem, no? Tapos nung in-investigate ko doon sa isang estudyante, sabi niya, "Sir, ah, kami na po kami." Ito po yung time na umuulan po kasi tapos nasa kantin po kami, 'di takbo kami papuntang laboratory. Totoong buhay ito nangyari, Na-realize kasi namin na nakalimutan namin isara yung isang bintana, nandun yung third trial, parang gano'n, 'no? So, in a way, nagkakaroon ng yung maanggi, kahit pa ba sabihin mo na maliit lang yun, pero siyempre on the microscopic level may effect yun. So kitang-kita talaga, imagine gagastos ka na naman, ang mahal kasi ng ano 'no, sabi ko papaano yan, 'di kung 3 trials yan, dalawa lang iki-keep mo diyan dahil clearly yung third trial is ano, invalid, 'di ba? So yan, nakakaapekto yun guys, kaya nga as much as possible it should be a controlled experiment. Sa psychology ang dami nangyayari din ganyan 'no. Ako sa operations management ko may mga estudyante na sabi ko, "Ba't ang baba ng score nitong ano, kumbaga mataas yung variance, eh." So nung interview ko yung bawat ikaw, paano mo ba in-administer yung ano mo, yung survey mo, napag-alaman ko yung 'di ba 3 sila, ay 4 pala sila. Yung isa dun sa 4 ay in-administer niya yung survey niya dun sa isang company at 4:30 in the afternoon. O sabi ko, 'di ba, sinabi ko na sa inyo kung anong mangyayari 'pag in-administer niyo sa hapon. Factory workers yan, eh. Ibig mong sabihin uunahin pa nilang sagutin yung survey niyo bago sila maghanap ng sakayan papauwi. Oh, 'di ba? In short, yun, may nangyaring ano dun in between the experiment. So, as much as possible, controlled ang environment. Pare-pareho dapat sila na experience kung alas 9, kung lahat kung ang nagbibigay ng survey ay yung isang the same ninyong classmate na babae na may itsura, nakangiti, kailangan siya. Hindi mo puwedeng papalitan yun na medyo nakasimangot yung isa. Oh, yun. Kaya medyo may problem yun, 'no? Kasi hindi consistent yung event. Okay? Yan, maturation. Ito, sa mga longitudinal study, nangyayari to, no? Yung participants get older after 2 years, wala na, nag-iiba siya, di ba? Ano pa, selection, yan, hindi randomly selected, merong bias yan, no? Hindi ka nagbe-base lang sa number, kundi sa quality ng sample. Okay, mortality, may mga nagda-drop out doon sa survey mo, may nawala na, nag-umpisa ka ng survey, 30, tapos hindi mo na numberan. Tapos meron, bakit 28 na lang to? Ay, sir, kasi yung dalawa po dyan nag-resign na. Alin dito? Ayan, hindi mo kasi ni-numberan. Yan ang problema, di ba? Mm. Next, testing, yung being in the study, actually influence. Ito yung sinasabi ko, no? Ikaw mismo bilang administrator ng survey, ng study, pag nandun ka, alam niyo naman yan sa psychology, no? Kung ikaw ay participant observer o kaya non-participant observer. Okay, another one is yung external validity, no? External validity, ang tanong dito, are experiments real-life behavior situation or does the process of control put too much limitation on the way things really work? O yan. As much as possible, we try to let them experience like a real life situation as much as possible. Wag yung fake kasi 'di ba alam na natin yung ating mga studies minsan ano yan no, meron yan tinatawag na uh, ano nga bang effect yan? Rosenthal, ano yung Rosenthal studies ay nagbibigay ng klase ng effect na pag ikaw ay na-observe ay medyo nagbabago yung behavior mo. So as much as possible, dapat normal life situation. Kaya nga sabi ko, no, ang favorite ko talagang ah, type ng ng klase ng research o survey, hindi tawag natin na
na quasi-experimental, ipso ipso facto hindi. Ah, post ex post facto, sorry. Ex post facto. Kasi ibig sabihin, tapos na yung nangyari, so parang you're just trying to recall what happened. Diba? What happened? Parang ganun. So titignan mo yung nangyari, and then it depicts real life because wala na eh, tapos na yung nangyari. Kaysa yung, di ba, mag-put ka ng too much emphasis on the control, eh hindi mo magagawa yun eh, di ba? So, ano mo lang na recall mo like, halimbawa, last year, ganito yung nangyari, dyan, ano, paano ka nag-cope sa ganito? Paano ka na ganyan, di ba? Tatanungin mo na lang yung past eh, di ba? So, nangyari na yun eh. So, wala na siyang kailangan pang i-mask doon sa nangyari. Okay, so naalala ko na yung effect. Mali pala yung Ross. Mali-mali si Doc George. Yung Rosenthal effect ay high expectation, high. Pero parang pwede din, no? Pag mataas yung expectation nila. Pero ang talagang tinutumbok kong effect ay Hawthorne, di ba? Yung Hawthorne experiments ng 1910s, 1920s, 1930s pala. So yun, ha? Nung nag-experiment sila, the fact that they are there observing skewed the performance. Kumbaga, when the workers know that they are being observed and evaluated and graded, of course, they would perform better. So, yan na. So, the right term is Hawthorne, not Rosenthal. Okay, dito naman sa external validity. So, ang question dito is the representativeness of the variable. Baka mamaya kasi yung mga relevant variables ng study mo hindi pare-pareho, no? O kaya ay nagva-vary, no? May variable sa, siyempre nagva-vary yan, no? Pero baka hindi siya representative, no? Ng gusto mong i-measure. Okay? Kaya nga importante, guys, ako lagi ko sinasabi sa mga estudyante, magsimula kayo with the framework and then yung variable, i-fit in nyo dun sa framework kasi ano na yan eh, na-study na yan before eh, 'di ba? As much as possible, you're just trying to uh, do a repeat experiment, so to speak, replicate the study of certain authors from, I don't know, South America or the US or Singapore, 'di ba? Kaya as much as possible, mag-start kayo with a framework. And then tingnan niyo kung paano nila define, operationally define sa kanilang study yung variable na yon para pag pumili kayo ng variable sa research, eh di ano siya, meron siyang magandang representativeness. Okay? So setting representativeness. Ayan. So, ecological validity are the properties of the research setting similar to those outside the lab. Ayan yung sinasabi ko, no, na umuulan. Eh, hindi naman laging umuulan, right? So, yung precipitation, the temperature changes, right? So, yan. Kaya ito, ang tawag yun, ecological validity. Sa psych evaluation, nakikita rin ba to? I think meron din, no? Kaya nga po, guys, ang gagawin ninyo, lalo sa mga iba't iba kayong members, yung iba naman kasi, tayong mga Pinoy, ang style natin, lalo sa mga girls, huwag kayong mga galit girls. Pag kayo nagpapa-survey, sama-sama kayo lagi. So, anong nangyayari ay, hindi kayo masyadong nakakadami ng survey. So, ang gagawin niyo, pag pumunta kayo sa company, maging hiwalay kayo, di ba? Para halimbawa kung apat kayo at ang bawat isa nakakakuha ng 30 na respondents, eh di 120 kaagad yung sa isang salang o dalawang company, 240 kaagad, di ba? So anong nangyayari doon sa bawat isa, kung makakaisa kayo, ang gagawin ninyo pag na-administer nyo, lahat ng nangyayari, parang Hilda Taba to eh. Kung familiar kayo doon. Pag hindi nyo kilala si Hilda Taba, parang mag-walkout na ako. Psychology, dapat alam na alam niya, no? So sa kanyang observation o luma na si Latab ay sinusulat niya talaga, guys, ang mga nangyayari, no? Lahat ng halimbawa, merong maingay sa labas, may dumating na mga halimbawa nag-recess o nagkaroon ng merienda yung mga factory workers. So lahat ng nasa labas during the time of the survey, merong
merong umaano sa labas, no? Lumalakad na mga papuntang kantin. So at that point in time, titingnan niyo yung mga ano, sasabihin niyo, "Oh guys, kaunti na lang po, ano na lang po natin, wag please as much as possible, let's concentrate on our survey. Nasaan na po ba kayo? Pasensya na po kayo pero kaunti na lang po." Humingi naman po ako ng excuse sa ating HR, so you can be a little late in your work. Parang gano'n, something like that, no? Kailangan i-explain mo 'yun in the same way. 'Di ba kasi yung isa yung iba naman nauna ng 8:00 nandoon, 'di ba? So yung iba naman papuntang papuntang merienda time. Iba-iba ang validity niyan, guys. I mean, iba-iba yung result. So nagiging invalid, that's what I mean. Subject representativeness, yung characteristics of the sample, mamaya madi-discuss pa yan eh. Ang target population ay hindi pareho, o yan, meron kang problem dyan sa validity, 'di ba? Ah, ito obvious na obvious 'no. So, sa halimbawa, ang pinag-uusapan, eh, PMS, eh, tapos may mga lalaki dun na biologically hindi naman po puwede nun maintindihan, may questionnaire kayo tungkol dun. So, hindi yan, very obvious yun and it would be foolish to do that. But, parang gano'n 'no. So, siguro maghanap kayo ng medyo subtle na example dito like ang pinag-uusapan is, motivation ng mga workers with respect to a supervisor that is kind and considerate. Tapos meron kang isang representative na wala pala siyang supervisor. O, di ba? Nagre-report siya diretso na sa manager. Hmm. Paano mo sasagutin yun? O, di ba? Mabuti kung sumagot siya na, "Sir, ma'am, ako po kasi wala akong supervisor eh." O, minsan naman sa nagmamadali ka sa daming tanong, sige sandali, sino ba ang rereportan mo? Yung head po namin o kaya minsan minsan makulit 'no, halimbawa, lalo ang mga girls na nagpapa-survey lalaki o nagpapa-cute pa yun, wala po. 'Di ba siyempre tatagunin mo pa ulit sabihin, "Ano ibig mong sabihing wala? Wala nga akong nirereporta." Haba na ng usapan niyo, o sige sasabihin mo na lang, siya sige umalis ka na lang." Nagalit ka na lang dun sa sine-survey mo. So hindi gano'n 'no, kaya kailangan po kami dati sa IIP 'pag Investors in People, 'pag pipili kami ng sasama, ang ginagawa namin diyan po ay, tinitingnan namin yung characteristics. Kailangan at least 7 years na sa company, at least merong 3 or 4 na supervisor, so pinapapili namin yung HR, 'di ba? 'Yun ang pinakamaganda. Oh, eh, paano kayo? 'Pag gagawa kayo ng research. Mabuti kung meron kayong gano'ng kalaking clout sa HR. Sabi niya, "Ma'am, as much as possible po sana ganito." Ay hindi, sino yung available yan ibibigay ko sa inyo. Ba't pa masyado kayong mapili, 'di ba? Kaya kailangan maganda ang inyong approach, yan. Kaya diyan nakikita ang iyong interpersonal skills, yan, at saka ang inyong professionalism. Kasi eventually gagawin niyo yan sa buong buhay ninyo, kaya dapat marunong kayong humarap sa tao. Alam mo psychology tapos tutungo-tungo kayo diyan, hindi po puwede yun. Guys, ito yung sampling natin 'no. Ayan nakita niyo nasa kanan, yan yung G-power, ayan. Parang ganyan yung G-power. Dine-determine mo yung type of, tests. Nilagay ko dito, ang test family ay, t-test, correlation. Oo, tapos nakalagay dun, naka-reveal sa kanan, tinakpan ko talaga para hindi niyo makita. Pati yung mga error rate nandiya diyan. Nakikita diyan kung ano ba ang sample required. Oh, 'di ba? O ito kasama 'to sa mga sinisingil ng mga statistician, 'di ba? Hmm. Eh kayo kung marunong na kayo nito, eh di alam niyo na kung paano. Ngayon sasabihin ng statistician, "Paano mo nalaman 'yan?" Gumamit po kami ng G-Power, paano mo nalaman na tama yung proseso mo? Oh, 'di ba? Eh kaya yung mga estudyante ko, ganito ang style nila para hindi na daw sila tinatanong. Yan po ang sabi ni Sir George. Kapag sinabing, ay, okey sige. Eh, yun ako hindi naman ako kilala diyan sa inyo, 'di ba? So, sasabihin ninyo, "Sino yan si Understand?" Oh, 'di ba? So, kaya kailangan meron kayong statistician din. Pero at least 'pag pinesent niyo 'to at nakita niyong alam niyo kasi dito sa kanan nakita niyo meron pang sensitivity analysis 'yan, para alam mo kung saan ka magiging ilang percent. Ayan, nandiya naman pala, 100 halos lang, 'di ba?
ang liit lang nung kailangang sample, no? So that's the minimum. Yan, so why do we need to use sampling method? Because we cannot test everybody. That's how simple it is. So ito yung population, everybody that the research is targeted to be about, and then you can just take the subset of the population that actually participates in the research. So, isa lang. So, medyo marami naman. Napansin nyo, merong matangkad na pula at maliit na pula. May matangkad na blue at maliit na blue. Ayan, no? So, kailangan may representative yung matangkad. No? Parang wala yung matangkad, ah. Sabagay, baka naman hindi yun ang importante dito, no? So, yeah. Ganyan ang ano, no? So, napansin nyo, tatlo daw yung blue, dalawa yung red. Kung kayo ang pipili niyan, malamang magdadagdag pa kayo. Sasabihin niyo, parang kulang ang 5. Pero actually, kung nakikita ninyo yung ratio na talagang ganyan, 60% blue, 40% red, then that sample is valid. Yan, ha? Manageable yung sample kasi ilan lang, hindi kailangan madami. And then, yung inferential statistics would be the one to generalize to the population. Kaya ganito, mga estudyante hindi minsan naiintindihan na ang sample is there at saka yung sampling technique is there to more or less convince you, the researcher, that what you get or what you will get in your results is generalizable to the population. Ba? Eh, paano sir pag hindi? Eh, di huwag ka mag-generalize. Sasabihin mo lang na sa study mo nakalagay, selected participants from Bulacan or San Jose del Monte. Di ba? So, valid ba yon? Sample mo? Oo. Sabihin mo naman selected eh. Di ba? So, yan. Yan po naman nagbabago ang language. Ngayon, nagkakamali yan pag ang expectation sa inyo ng inyong mga panelist ay kailangan ka mag-generalize. Eh, ganito kasi, di ganun ang reason, no? Sinabi ng mga estudyante, mababa ang result. So, sasabihin ng panelist, bakit hindi po pwede mag-generalize? Kasi po yung sample namin, ano eh, convenience sampling. Sabi niya. Kasi po, madalas kami sa convenience store, kaya convenience sampling ang aming ginawa. Hindi, joke lang. So, ang sabi ng panelist ay, kung ganyan ang gagawin yung research, ba't pa kayo nag-thesis? Minsan nagagalit eh. Wala naman pala kayong ma-generalize, di wala kayong napatunayan. Ayan, minsan ganun ng mga teacher. Kaya kailangan po, marunong kayo sumagot pag nangraratel na sila, kailangan marunong kayo sumagot. Diba? Sabi po kasi hindi. Hindi pwedeng rason yun dun. Ganito po kasi ang ano niyan, the sample becomes a manageable collection uh, from the population. Diba? Now, if the representative is small and it doesn't really represent the population, minsan wala sa inyo yung ano yun eh. It's outside your locus of control. Katulad ng interview kayo sa company, hindi naman na napayagan na kuha ng mas madami, kaunti lang binigay sa inyo. Wala naman kayong choice, 'di ba? Kasi estudyante lang kami. Alangan naman pong magpilit po kami dun sa labas, no? Ayan. Problema kasi, guys, no, just to be honest, huwag sasama ang loob ng mga estudyante, ah. Ang problema kasi sa inyong mga estudyante, pag tinatanong kayo, ang sagot nyo, hindi nga isang sentence eh. Nung panahon namin, isang sentence, pinagagalitan na kami. Ang sagot ninyo, isang word, dalawang word, di po pinayagan. O, ano yun? Prepositional phrase ni hindi nga, di ba? Parang, kailangan explain nyo. Talagang professionally, as how you would explain it as if you are an expert in the field. That's how you become great. That you can stand up in front of the enemy. Di ba? Kahit pa sino yan, doktor yan, kailangan makapagsalita kayo ng inyong face. Hindi yan magiging aggressive. Di ba? You have to be, ano bang term na ginagamit to, no? Kailangan mapaliwanag nyo kasi ang inyong point nang hindi naman kayo nagiging disrespectful, no? Ayan, ang culture kasi ng Pilipino, 'di ba, parang ayaw natin ng conflict.
So, hindi magtaas ng boses, di natin ginagawa. Pero kailangan i-explain natin yun, hindi yun aggression, no? You just have to be knowledgeable about it and explain your experience, explain the intricacy of your study. Ngayon may mga estudyante, ganito ang nangyayari. Eh di ganun na nga, may problema na. Ang problema sa mga, again, ibang estudyante, hindi ko lahat, pero I would say 95% of the sample, ganito. Saka lalapit sa'yo bilang advisor na may problema na. Ayan. No? Samantalang nung nagsasample pa lang, kung tayo mo alam na ganito, yung nagsasample pa lang, hindi ka naman kinoconsult. Tapos nung dulo na, "Sir, kasi ganito lang po yung nakuha namin." Eh, ba't yan ang ginawa ninyo? So, bumalik kayo dun. Mali yan. Magkakaproblema kayo dyan. Oh, sabi niya, eh, wala na po ba talagang paraan? Yun ang paraan na sinasabi ko sa inyo. Pumunta kayo sa company at mag-interview pa kayo. Dahil biro mo ba, meron akong ano dun, no, ng mga nursing, nag-aanova sila, tas pipito lang ang, ang respondent. Sir, payagan niyo na po kami. Eh, ano yung batang yun, no? Ano sa akin, close sa akin. Hanggang ngayon nga, mini-message pa rin ako nun. Nasa ibang bansa na, sabi niya. "Dok, naalala mo ba ng time na pabalik-balik ako sa office mo, talagang pinalalayas mo ako." Sabi, pipito lang ang inyong respondent, mag-aano ba kayo? Anong kalokohan yan, doon? Sabi ko sa kanya, bumalik kayo dun sa ospital. Eh sir, wala na po kasi kaming time. Ang ano na po, next week na. Eh, in the first place, bakit kayo nagtagal sa pag-gathering? Tapos ngayon kayo magpupunta sa akin kung kailan may problema na. Sir, kausapin niyo naman si Dean Daisy. Ay, hindi ko gagawin yan. Kayo ang gumawa ng problema yan. So, yan po ha. Huwag kayong, kung kailan sa dulo na, saka kayo magpo-consult sa inyong advisor. Every now and then, go back to her, go back to him, discuss the problem. Kasi minsan may darating din sa point na at minsan walang time ang mga advisor, ah. Wag niyong wala siyang time, wala ka ding time. Bahala siya, ayaw niya tayong kausapin. O, 'di ba? Hindi gano'n ang attitude niyan. Kayo may kailangan eh. Kailangan make time. Maghanap kayo ng way para talagang pumunta kahit kausapin siya. Ma'am, ito na po talaga ang problema. Kasi po ganito, ayaw po kami papasukin sa, 'di ba? Eh, 'di ba, ang ibang mga advisor ganun kasimpleng magsagot eh. Huwag niyo kung Huwag niyo sa amin ibigay yung mga problema niyo. Solve niyo yung sarili niyong problema. Minsan ganyan magsalita ang ibang ano, no? Ikaw naman lumo-lumo ka, sabi ko, ano ba yan? Kaya nga kami pumunta dun para bigyan kami ng guidance, eh, ang ending. Which is minsan, ganun talaga eh. Tough love yun eh, pero talagang ganun dapat. Some students kasi feel as if pag nagawa na niya yung effort niya, okay na yun. Pakakawaan na sila. Eh, tingnan niyo yung status ng education natin ngayon. Ayan. Nagsermon nga ako. Pero sa totoo lang, sa sobrang awa ng ibang teacher sa mga estudyante, sige na, pabayaan mo na, undergrad lang naman yun. Sa ibang bansa, ang style diyan ganito. Ay hindi, wag niyong payagan yan. College na yan. Di ba? Sa inyo, ang dating, undergrad lang naman yun, pabayaan mo na yan. Descriptive lang, pwede na yan. Di ba? Samantalang sa ibang bansa, high school pa lang, ganun na ang treatment sa kanila. Sa China nga eh, sila nagsa-statistics ng sarili nila, hindi sila nag-statistics sa iba. Kaya wala silang sisisihin eh kung hindi niyo na-present ng maigi, sila lang, 'di ba? So tayo, kung tutuusin na just to be honest about it, sa sampling pa lang 95% ng lahat ng research natin sablay. Hindi tayo nagte-test ng ah, ng homogeneity. Hindi tayo nagte-test ng normality. Hindi natin tinetest yung equal variance. Tatlo yan na talagang test na ginagawa bago ka magsumulong sa mga t-test ano ba mo. Pero tinan mo, 'di ba? Hindi yan tinatackle sa mga discussion sa stat. Ako sinasabi ko yun, kaso nga lang, ang problema pag ang mga estudyante, "Sir, bagsak po yung ano namin, paano po yung ulitin na naman po ba namin 'to?" Actually, the answer there is yes, kung tutuusin. Pero anong ginagawa mo? Siya, wag mo na lang sabihin yung formality na yun. Oh, 'di ba? Kung tutuusin, hindi dapat gano'n ang attitude. Dapat talagang from the beginning, tinetest mo yung normality. Pag hindi ka pumasa do'n, ulit ka. Gano'n kasimple 'yan. Kaya nga sa ibang bansa, ang gumawa ng thesis minsan years ang ginugugol diyan para mo magawa 'yan. Yang mga sampling methods, anong goal ba ng good sampling? Kailangan representativeness. So 'yan, napansin niyo, maximum representativeness. Okay, kailangan 'yon. We have to maximize representativeness.
So, kailangan yung characteristics ng sample reflect those in the population. Hindi ko na nalagay dito yung pyramid ng age. Halimbawa, sa age pa lang, yung ibang mga bata hindi pinapakita yung pyramid ng age nung like sa 5 to 9 years old, 10 to 14 years old, 15 to 19. Nakikita yan, no? Nasa census.gov.ph yan. Kailangan yung age mo the same as the age of the population. O halimbawa, slightly mas madami ang babae sa Philippines, no? Pero 50.2% ata, o sabihin mo na 51 just to exaggerate it a bit. 51-49. Tapos ang sample mo mas madami ang lalaki. Oh, paano 'yan? Hindi siya representative. Ngayon kung tanong, "Sir, hindi ang sample po kasi namin naka-base sa population ng company. Eh, sa company po namin maraming lalaki." Oh, 'di ba? 'Yun ang tamang sagot. So dito napapansin niyo guys 'no, hindi yung number ang nagma-matter kundi yung quality of the sample. So if the company for example has uh, like 70% male, dapat ang sample mo 70% din. Sa workers, no? Let's say 85% are rank and file. So your sample should have 85% rank and file. Ganun yung sinasabi nito, guys. Reducing bias is another goal of a good sampling. So systematic difference between those in the sample and those in the population. No? So kailangan yung difference niya ay magkaroon ng reduction, no? Kasi kung hindi, nagkakaroon ka ng bias towards one, let's say, representative or representative characteristics, no? Yan po. Okay, another slide here will be the sampling methods. We have probability sampling at ito ang pinakamaganda dapat natin ginagawa. Ang first is the simple random sampling. At kung tutusin, yan ang pinaka-valid sa lahat, no? Systematic sampling, stratified, non-probability sampling would be convenience sampling. Huwag kayong magsusulat ng convenience at all cost sa inyong sampling technique. Quota, pwede naman tong quota sampling, no? Halimbawa, nakatayo kayo dun sa SM, no? Tapos, mamimili lang kayo ng representative ng consumer ng SM. Yan, pwede ang quota. Yung mga estudyante ko sa nursing, nandun sila ang kailangan nila mga pregnant women na nagpapa-test, no? Oh, 'yun. Nakakota na sila, okay na 'yun. Pwede naman, no? Pwede 'yun. Kasi may pagka ano 'yan may pagka ang tawag natin dito ay parang purposive ang dating do'n, no? You have a purpose, and then meron lang certain uh, kind or characteristic ng sample ang inyong kailangan, no? Magagamit. So yung purposive naka-base yun dun sa characteristics na kailangan niya makuha. So, in the case, meron akong isang dating estudyante ng psychology na ang kanyang topic, at ano ko yun, no, advice ko siya, ay children of parents na incarcerated parent. O, di ba? Mahirap yun. Alam nga namang mag-simple random sampling ka dyan. Wala kang makukuha masyado. I mean, baka mag-interview ka o mag-try ka mag-sample ng 200, makakuha ka isa lang o dalawa. O baka wala pa talaga, no? Kasi kokonti lang 'yun eh. Kaya 'yun, magiging purposive 'yun, no? Hindi yan convenience eh. I would say purposive sample, no? Quota, I would even say that, no? Makapili ka ng 10, sabi ng teacher mo 10 pwede na. O sige, di 10 ang pipiliin mo, hahanap ka ng 10 gano'n. Eh, minsan 2 buwan na, "Sir, 7 pa lang po yung ano namin, okay na po ba 'to?" 'Pag wala ka pa nalang makuha, o wala na, diretso na 'yan, case study na 'yun, eh, 'di ba? Yan. Sa probability sampling, meron kang element of random selection. Do'n sa non-probability, medyo susceptible yan sa biased selection. Although there are ways to explain your side. Bakit hindi po pwede? Pwede mong sabihan na, well, kasama po ito sa tinatawag namin inclusion variable. And the inclusion variable should be, ito dapat, ang height niya ganito. O, di ba? So, inclusive yun pag ganun eh. Height niya ganito. O kaya basketball player po siya, natural. Ang pipiliin mo lang sa inclusion criteria mo would be basketball players. Eh, alam ka naman mag-random sampling ka pa niyan, no?
ang nakuha mong sa random ay taga Mindanao, paano pupunta ka sa Mindanao, 'di ba? At saka wala ka naman ano niyan, wala kang access sa population data niyan, 'no? Ah, 'Di ba? Kailangan nandodoon ka sa government, oh. Ang government meron, 'no? And sila ang talagang may kakayahan na gawin 'yan. Pero ordinary people, best effort would be purposive quota sampling. In a simple random sampling, every individual has the equal and independent chance of being selected from the population. So, usually meron kang list niyan. Tapos, halimbawa sa school or ano lang, no? Student number ang kailangan mo, 'di ba? And then malalaman mo, oh, sino to si 2023-101, ganyan. So, malalaman mo na kung sino 'yon. 'Yun ang simple random sampling. At itong pinaka-valid, pinaka-reliable sa lahat ng sampling. Equal chance, 'di ba? So, systematic sampling naman, every nth person, halimbawa nakatayo ka sa SM, bawat pang 10 o bawat pang 20 ay pipiliin mo. Oh, yan. So, ito bakit gano'n? Ah, Parang dapat merong bilang eh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parang siguro naka-highlight pa yan. Every third person nga. 1, 2, 3, pili si red. 1, 2, 3, green. 1, 2, 3, ah, si red. 1, 2, 3, si blue. Yan. Okay. So, ang stratified sampling, ito usually pinagagawa ko sa mga estudyante. Meron ka ng groups or strata, and then from that, saka ka magra-random select. So, usually, ito ang ginagawa namin. Stratified sampling, o kaya naman ay, yun nga, stratified, tapos pwede namang purposive dun sa stratified. Parang namili ka ng stratum, no? Halimbawa, sa school ninyo, pipili ka ng ng strata. So may pwedeng as to college, no? Pwedeng ganun yung strata. And then from there sa kayo magra-randomly select ng group. Okay, ito yung convenience. Bahala ka na yung mahirap diyan, no? Halimbawa, napili mo puro red. Okay, napili mo do sa upper ano lang, level ng mga estudyante, no? Pumunta ka sa kantin na mahal ang bayad do'n ka pumunta, 'no? So, usually ang makukuha mo diyan yung mga may kaya, 'di ba? Kasi do'n yun sila nagbabayad kasi mas gusto mo do'n dahil tahimik, right? Kung gusto mo talaga ng magandang representativeness, eh, di do'n ka pupunta sa kantin na mura lang ang presyo at do'n kasi nagga-gather halos lahat ng masa ng tao. Ayan po. Okay, so 'yan ang convenience sampling, okey? Quota sampling, ito yung sinasabi ko na identify ka ng subgroups. Ito kasi parang ang pangit pakinggan ng subgroups lang eh. Pero I think yung inclusion criteria would be the best way to go about this. So why did you identify that specific subgroup? Well, meron po kasi kaming inclusion exclusion criteria. And those that are included in our criteria are the following: number one, number two, number three. So ito na po yung nakuha namin doon. And then let's say ang subgroup na yan has only like 30 people there. Sasabihin sa iyo ng professor, kunin mo na lahat yan, 30 lang naman pala, 'di ba? Kasi may magfo-fall off pa eh, 'di ba? Doon mo malalaman. Pero kung halimbawa, ang inclusion criteria mo would still have like 2,000 people there. Eh di doon ka doon ka pumili ng pwede ka mag-random doon. O di hindi na siya hindi na siya, hindi na siya non-probability sampling. Pero kung dun, halimbawa 2,000 'no, ang problema like mga estudyante ko sa China, ang problema online lang nila ginagawa yung survey. So, mamimili lang sila ng specific subgroups, halimbawa mga businessmen, bibigyan nila lahat ng survey yan sa WeChat group nila. Tapos 'pag, nakakuha na sila ng halimbawa 60, sabi ko, "Okay, at least get 100. Professor, I only get 60. Is that okay? No, try 100. And then pag sinabi mong talagang wala nang mapiga, wala nang sumasagot, no? Ilang linggo na, 80 pa rin. O siya, tama na yan, kumbaga, di ba? Sasabihin ko sa kanya, oh, that's enough. Okay? Yun, ang tawag doon, quota sampling. Okay? So, hindi siya purely, di ba, pag pinakinggan mo yung explanation ko, hindi siya purely
convenience lang. There is a mathematical, uh, you know, process o merong legitimate na scientific process, I would say even, no? Kasi meron kang ginamit na inclusion criteria. Ayun yung magic word niyan, guys, para hindi siya magmukhang non-probability at convenience sampling lang. Oh, kasi sabihin, we use convenience sampling, ganito, tapos yung mga bata parang proud na proud. Nakasulat sa paper nila, okay, for our sampling, we use convenience because in convenience sampling, it will help the researcher to finish the paper on. No, basahin mo nga yung sinabi mo diyan. Hindi yan ano, hindi yan valid na explanation, no? So yung sinabi ko mas tama, no? Meron ka inclusion criteria and then from the inclusion criteria we only derive this much and then as much as possible we target a quota of 80. Something like that. O di it becomes now a scientific process. Okay? So this will be the cut off now of our exam. No? So hanggang dito po yung exam natin. And I hope you study well. Okay, thank you very much and have a great day ahead of you. I know you're gonna miss me today. That is a fact. Just kidding. Thank you guys. Ingat po kayo.